Dalawang buried crayfish. Ngayong araw na to naglinis pala ako ng pan kasi nakita ko sobrang dumi na ng tubig at ang labo na. Hindi ko na nakikita yung mga maliliit na isda. Kaya yan, naisipan ko na lang magpalit ng tubig. At syempre, may kasama akong bida-bida. Siya na daw bahala sa mga maliliit na isda at ako na daw bahala magtanggal ng tubig. Pwede naman ita dito manang. What, tubig? Di na ko kaya, di na ko abot. Minso, alina na do, almanong ebe. May tubig ka, di na ko abot. Ano? Adto? Ini? Adto ba? Di na ko waya. Gaon. Gaon? Kinabuok? Sara? Oo. Putang dito. Putang. Oo, di arkan. Nakakalisto man lagi. Ayan na pala silang lahat May napansin nga pala ako dyan dalawa na medyo malaki na yung tiyan kaya chinek ko. Nung pagbukas ko nga, ayan nga may nakita ako, may mga itlog na. At saka yung isa rin, ganun din. May itlog rin, tingnan nyo. O diba? Ang saya ko talaga dyan kasi 1.5 months ba naman bago ulit magkaitlog yung mga alaga ko. Hindi lang isa, kundi dalawa pa sila. Kaya ayan, nakakatuwa talaga. At ayan, binalik ko na nga yung ibang mga breeders ko dyan. Malay natin sa susunod may mga bagong buntis na naman ng mga female breeders. At sa puntong yan, nire-ready ko na pala yung dalawang lagayan ng dalawang crayfish. Kaya yan na naman si Batang Makulit lagi na lang nakasunod. Papalutangin ko pala muna sila dyan para ma-adapt nila yung bagong temperature ng tubig. Kasi galing sila dun sa may labas bagong tubig yan, baka naman kasi magka-water shock. At syempre hindi nawawala ang ating mga hides para may bahay sila. May taguan sila at syempre may tulugan na rin. At ayan nga, nilalagay ko na yung isa-isa. May aerator nga pala nilalagay ko kasi nga mga buntis sila. Hindi pwedeng walang aerator kasi may mga craylings na yan sa mga susunod na mga linggo. Ang palatandaan nga pala pag may itlog na yung mga crayfish, ilaging nakatiklop yung mga buntot nila. At hindi na yan sila basta-basta laging lumalabas sa mga taguan nila. Lagi lang yan nakatago. Kaya yan, pag may mga alaga kayong mga crayfish, tapos hindi na basta-basta lumalabas, malamang sa alamang may mga itlog na yan. Nilagyan ko rin nga pala ng mga malunggay para naman may makakain sila na masustansya. Ayan okay na sila dyan sa mga bagong bahay nila. At ayan nga si Makulit, kumuha nga pala kami ng mga dahon ng talisay para ilalagay namin dun. Yan yung nakuha. Kinakabuok. Tuwa. At ayan, pauwi na kami yan. Nung nakita nga ni Makulit yung dagat niya, sabi niya sa akin, maligo daw kami. Ang sabi ko naman sa kanya, sobrang dark brown ko na nga, maliligo pa ako sa ganito katirik ang araw. Susme. At ayan nga ang batang bida-bida, siya daw maglagay. Ayaw niya ibigay sa akin lahat kasi gusto niya siya lang daw kasi marunong na daw siya. Big boy na daw siya kaya yan, hinayaan ko na lang. Pati ba naman dyan sa loob yung mga may buntis na crayfish, siya rin naglagay niyan. Ayaw niya talagang paawat kaya pinagbigyan ko na kesa umiyak pa. At ayan, all goods na ang ating mga alagang crayfish. So yan lang muna ang ating update sa ating crayfish farming.